Province life is always be the best, mga idol. So, itong video ko nga ay noong last year pa, nung July, nung umuwi kami sa probinsya namin sa Bicol. So, naalala ko, mga 5 years na akong hindi nakakauwi, kaya pagdesisyon na naming umuwi last year. So, nakita ko itong aking video sa aking gallery ay hindi ko pa pala ito nagagawan ng content. Kumbaga, bago ko ito i-erase, ay pagkakitaan ko nga muna. Nagkataon nga guys, nung umuwi kami sa Bicol last year, ay piyesta naman po sa bayan ng Magallanes. Kung kaya yung mga kamag-anak namin sa kabilang isla ay pumupunta po dito sa bayan at nagtipon-tipon kami. Dito naman po sa hacienda, sa hacienda ng aming grandmother and grandfather. Diba, para hindi halatang naghihirap po tayo. Ito nga pala yung mga alagang baboy ng aming tita at tito. Nakaw na dyan, no? Yan guys, sila po ang aking mga pamangkin sa pinsan at siya po naman yung asawa, yung nagagayat ng ubod. Asawa ng pinsan ko. Yes guys, maraming ubod dito dahil ubod ng dami ng nyog na pananim ng aming lolo at lola dito sa bukid. Ito po ang kanilang hanap buhay noong panahon. Na siya namang minana ng kanyang mga anak at pinagpatuloy po ang pagkukopra hanggang ngayon. Naalala ko nga guys, dahil ako ang panganay na apo ng aking lolo at lola, ako ang laging kasama nila dito sa bukid. Dahil ang babata pa ng aking mga kapatid at pinsan. Yes, maniwala kayo sa hindi, naranasan ko rin po maging mambubukid. Tagapulot sa mga nahuhulog na nyog at minsan taga-tulong din ako sa pagbibilad ng mga nyog na gagawing kopra at yung mga shell ng nyog or coconut shell ay ginagawa rin naming uling. Dahil sa sobrang hirap nga naman ng pamumuhay noon, kahit pamasahe po ay nahihirapan kami papunta dito sa bukid. Kaya madalas ang ginagawa namin ng lola ko ay naglalakad lamang po kami papunta dito sa bukid. Pero para mapabilis yung pagpunta namin dito, meron kaming shortcut na daan ng lola ko. Sa may tabing dagat, siguro mga 5 barangay pa yung daanan namin bago namin marating tong bukid. At ito nga guys, yung mga nyog na pananim ng aming lolo at lola na naiwan nila. Alam nyo ba, napakatanda na nito, matanda pa ito sa akin. Bata pa ako ay nandito na, tingnan nyo naman ay puro lumot na. Ang tataas nila. Kaya naman kung gusto namin manguha ng buko, ang pinipili lang namin ay yung kaya naming abutin. Kagaya nito guys. Yan na po yung pinakamababang puno. Dahil sa pandak nga ako, ito lang ang kaya kong sungkitin. Ay saglit lang, nakalimutan ko atang sabihin kung anong barangay ito. Ito po pala ay ang barangay Sitio Suwa. Ang ibig po sabihin ng Suwa sa amin ay Kalamansi. Nang dahil po dyan, itong pamangking ko naman ay nako, hindi talaga paawat sa pagkuha ng dalanda ng aming kapitbahay. Nag-uulog sa ligid. Dahil nga napakasipag magtanim ng aking lolo at lola, meron din sila ditong pananim na mga saging na naiwan nila. At inalagaan din po ng aking mga tito at tita. Dahil sa lawak nga po ng bukid ay nilagyan na rin po ito ng aking tito ng kanyang mga alagang panabong na manok at native na manok. Nang dahil dyan, marami tayong makikitang gulay dito sa paligid tulad ng malunggay at papaya. Kulang na lang ay manok pantinola. Tara guys, hulihin natin to.